Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:44 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Drug runner suwak sa kulungan ng Cotabato City Police Office. Headlines. SLI sa Cotabato City arestado dahil sa shabu. Headlines. Cotabato City PNP naka full alert. Kasunod pa rin ang full alert status ng PNP nationwide. Headlines. Wanted naman sa dalawang kasong pagnanakaw na aresto sa South UP. Headlines. 5 buto ng tao natagpuan sa liblib na lugar sa Lanao del Sur. Headlines. Malawakang power interruption ipapatupad ngayong linggo. Headlines. 6 na kooperatiba ng transport group sa Cotabato City nagsimula ng tumanggap ng 7,000 pesos fuel subsidy. Headlines. Panukalang resolusyon na pinagtibay para palakasin ang pamamahala at pausahin ang serbisyo publiko sa BARMM. Headlines. Bangsamoro Parliament naman Bangsamoro Parliament Committee aprobado ang panukalang flexible working hour tuwing Ramadan. Headlines. At PhilHealth pinalalawag ang yakap registration sa SOC Sergeant. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Makasama kami yung tagapagbalita Radyoman Ebsabang at Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye mga kasama ng ating mga balita ngayong umaga, muling pinaalalahanan ng Cotabato City Police Office sa mga residente ng lungsod na hanggat maaari ay umiwas sa paglalakwatsa tuwing gabi dahil walang pinipili mga kriminal na mambiktima basta't makuha lamang yung kanilang motibo. Ito ang binigyan din sa DXMY ni Cotabato City Police Office Public Information Officer Lieutenant Rochelle Evangelista kasunod ng mga naganap na pang-hold up sa isang naganap na pang-hold up sa isang motoristang tumatambay lamang noon sa bahagi ng Dimasunod Street, Rosales number 4 ng lungsod. Pinayuhan din niya mga motorista na pumarada o mag-iwan ng kanilang mga sasakyan na siguraduhin hindi ito kayang tangayin ng mga kawatan. Kung sakaling nasa gitnaan niya ng peligro, ay mas mainam anya na huwag ng manlaban, ngunit agad na isumbong sa mga otoridad para agad namang maaksyonan. Relation po sa mga ganitong insidente, no, lalo na kapag gabi, no, unang-una po sa ating mga kababayan, iwasan po nating tumambay sa hindi mataong lugar dahil ito po ay isa sa mga oportunidad na maaring gamitin ng ating mga mahanap ng pagkakataon para magbiktima. Doon po tayo tumambay sa mayroong maraming tao o malapit man lang sa post ng mga kapulisan. Pangalawa, kapag tayo po ay nag-iiwan ng ating motorcycle, ensure po natin na sa tama po nating pinark ito, no, na maaring sa tingin natin na hindi po mananakaw. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mas maigpit na seguridad ang ipapatupad ngayon ng Cotabato City Police Office kasunod ng nationwide full alert status na inilabas ng Philippine National Police dahil sa naganap na tensyon sa Senado kamakalawa ng gabi. Sinabi ni CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rochelle Evangelista
na nagsimula na sila sa pagsasagawa ng iba't ibang security measures upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa buong lungsod. Dagdag pa niya, tinitiyak din ng lokal na pulisya na kumpleto at nakalerto ang kanilang mga tauhan upang habang patuloy ang koordinasyon sa iba pang mga security units para sa posibleng deployment at operasyon kung kinakailangan kahit hindi patiyak kung hanggang kailan mananatilang full alert status na inilabas ng PNP National. Kabilang sa kanilang pinaigting ang hakbang para mapadalas ang police patrol, checkpoint operation at pagpapalakas ng police visibility sa mga pangunahing lugar sa lungsod. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pa mga balita mga kasama, dinodoble na ngayon ang pag-iingat at panghihikayat ng Barangay Local Government Unit sa mga residente ng Rosarets No. 11 ng lungsod. Kasunod na naitalang pagtangay ng kawataan sa isang dark gray Mitsubishi Mirage G4 alas 12 na madaling araw kahapon. Sinabi sa DXMY ni Peace and Order Committee Chairman Romeo Collado o Kagawad Romeo Collado na maipit nilang inihimok ang kanilang mga kabarangay na mag-ingat lalo't unang pagkakataong naitala ang ganitong insidente. Saad pa ng opisyal na hindi naman anya nagkulang sa paalala at pagbabantay ng BLG, ngunit sadyang may mga tao talagang naisirain ang peace and order ng kanilang lugar. Umapila rin siya sa lahat ng mga residente ng lugar maging sa mga karatig lugar ng lungsod na mag-ingat at huwag hayaang makalusot ang mga kawatan ng walang pinipiling biktima sa kanilang mga tahanan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasama, arestado naman ang isang ininalang street level individual matapos maaktuang nagbebenta ng shabu sa bypass operation sa Mabini Street na Barangay Bagua 3, Cotabato City kahapon. Kinilala ni PNP Station 1 Commander Police Major Chofisto Ferrer Jr. ang suspect na si alias Sajid, 50 anyos at residente na sabing lugar. Nakabili umano ng isang sachet ng hininalang shabu ang isang police poster buyer sa halagang 476 pesos mula sa suspect. Matapos ang transaksyon ay agad na inaresto ng mga operatibang suspect at dinala sa impilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras natin mga kasama, tatak alas 6 o alas 7:50 na po ng umaga, tuloy sa mga balita. Nasa kote ng mga otoridad ang isang lalaking wanted sa dalawang magkawalay na kaso ng pagnanakaw matapos silbihan ng arrest warrant sa barangay Rumungaob, South UP, Maguindanao del Sur kahapon alauna ng hapon. Kinilalang suspect na si alias Kiel, 34 anyos, residente ng lugar. Ayon sa mga otoridad, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng RTC Branch 22, Kabacan, North Cotabato. Hindi naman nanlaban ang akusado at maayos na sumama sa operatiba ng kapulisan matapos siyang arestuhin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, na-discover ng mga otoridad ang 5 mga kalansay ng tao sa barangay Dilimbayan, Maging, Lanao del Sur na matagal na umanong nakabaon. Ayon sa ulat, isinagawa noong May 11 ang retrieval operation sa tulong ng pinagsanib puwersa ng militar, pulisya at SOCO personnel mula sa Lanao del Sur PPO. Lumabas sa paunang impormasyon na may ilang residente umanong nagbigay ng sumbong hinggil sa posibleng pagkakabaon ng mga labi sa lugar, kaya agad itong inaksyonan ng mga otoridad. Matapos ang paghuhukay at pagsusuri, na-recover ang mga kalansay at kalaunay inilipat sa Frankfort Public Cemetery sa bayan ng Amay, Manabilang para sa maayos na paglilibing. Patuloy pang inaalam ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng mga biktima, gayon din ang tunay na dahilan ng kanilang pagkamatay. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Tumanggap na mga kasama ng 7,000 pesos na fuel subsidy mula sa gobyerno ang mga miyembro ng Transport Cooperative dito sa Cotabato simula kahapon. RMN News, Diretso. Ayon kay Ginong Buds Alit, presidente ng New Cotabato City Transport Cooperative, 6 sa kanyang mga miyembro ang nakatanggap ng subsidy kahapon. Anya, ito ang pangalawang batch mula sa kanilang organisasyon na nabigyan na ng fuel subsidy. Noong nakarang taon, anya, 7 ang naunang nabigyan sa pamagitan ng BLTFRB.
7,500 fuel subsidy. Itong programa na ito ay medyo may katagalan na ito. At ang pundo na ito ay last year pa ito, 2025. At di naman maiwasan na may mga prerequisite, may mga requirements na ginagawa bago ma-avail yung pundo. At sa awan ng Diyos, itong pundo ay pangalawa sa hanay ko po sa new coach ay pang second batch na po ito para sa mga membro ko. Kasi last year may tumanggap na po na 7. At RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dagdag pa mga kasama ni Ginoong Ali, makakatanggap din naman ng ayuda ang tatlo pang transport cooperative sa Cotabato City. Gayunman, kailangan muna nilang mag-comply sa requirements ng Bangsamoro Land Transportation Franchising and the Regulatory Board of BLTFRB. 4 na transport co ng Cotabato, ATSCO, Endibutco, Akutco at saka New Coach ay nakatakdang tumanggap din lahat sana kahapon. Pero dahil yung iba kulang ng dokumento, sa bangko na po nila makukuha ang cash card kasi yung mga kumpleto ang requirements ay kagaya nung sa akin ay natanggap na po ng membro ko kahapon yung cash. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala, kabilang sa mga inaasahang tatanggap ng fuel subsidy ay umabot sa 23. Kabilang rito ay mula sa ATSCO o Akotso at ATSCO, 19 naman sa Endibutco. Samantalang 6 naman mula sa grupo ni Ginoong Ali. Data na hawak, Akutco 23 ang tatanggap, ATSCO ay 23, tapos yung Endibot ko 19 at yung sa akin ay 6. So yun po yung cash card na ipinamahagi sana kahapon. Subalit dahil yung mga kasamaang transport co ay kulang-kulang ang kanilang dokumento at hindi nila nakuha kahapon at sa land bank na po. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga mga kasama sa iba pang panig ng mga balita, magpapatupad ng malawakang power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines sa darating na May 17 ngayong linggo dahil sa isasagawang pagkukumpuni at maintenance sa CBAA Sultan Kudarat 138 kilovolt line. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni NGCP spokesperson Engineer Bernadette Buak na mawawala ng kuryente ang buong franchise area ng tanggapan simula alas 6 o alas 5:45 ng umaga hanggang alas 6:15 ng gabi o humigit kumulang 12 at kalahating oras. Kabilang sa mga gagawing aktibidad na ang line repairs sa iba't ibang bahagi ng 138 kilovolts line, preventive maintenance ng power transformer sa NDCB Sultan Kudarat Substation at pagsasaayos ng iba pang high voltage equipment. Yes, sir. Nagpalabas tayo ng notice of scheduled power interruption para sa May 17. Ito po yung planned scheduled shutdown ng Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line upang isagawa yung repairs. Various repairs po at different location along Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line. Wala po ang kuryente 5:45 AM at inaasahang matatapos at restore ang serbisyo ng kuryente at RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, apektado ng power interruption ng buong franchise area ng Colite, Cotelco P. Palma at Maguindanao Electric Cooperative Incorporated, maging ang ilang bahagi ng Cotabato Province Special Geographic Area or SGA Farm, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at maging ang Cotabato City. Maiwalay din ang shutdown sa Tacorong Dato Saudi Ampatuan hanggang Dato Dinsinso at 69 kV line mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inaasahan naman ng mga otoridad na maibalik ang supply ng kuryente bago mag alas 6:15 ng gabi kung matatapos agad ang maintenance activities. Ayon pa sa NGCP, kalintunan ito sa isinagawang 5 oras na power interruption noong May 10, 2026. Ado po ang entire area ng Cotabato Light and Power Company, entire franchise area ng Cotelco P. Palma and Magelco Simway Substation. Actually po, 2 pong notice of scheduled power interruptions ang nalabas ng NGCP. 2 pong shutdown po kasi yan ngayong linggo. Meron din po sa Tacorong Dato Saudi Ampatuan hanggang Dato Udin Sinsuwa, 69 kV line. Magkaiba lang. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Samantala mga kasama, nagdulot ng power interruption kagabi dahil sa pagputok ng umano'y transformer sa poste ng kuryente sa bahagi ng Mother Barangay Rosario Heights, Cotabato City dahil sa malakas na ulan, hangin at pagkidlat. Inihayag sa DXMY ngayong umaga ni Cotabato Light spokesperson Doreen Almirante na kabilang sa mga naapektuang lugar ang Biniruan, Pineda, Badoy Street, Macapagal at iba pang bahagi ng Cotabato City. Batay sa paunang investigasyon, posibleng tinamaan ng kidlat ang ilang electric equipment dahilan upang maputol ang mga primary lines at nagdulot ng agarang brownout sa mga apektadong lugar. Napag-alaman from our kagabi, marami pong affected na mga area under sa ating franchise area dahil po sa malakas na ulan at mga kidlat. Nagkaroon ng power interruption. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sinabi rin sa DXMY ni Ma'am Doreen Almirante na kabilang din sa mga naapektuhan ng kahabaan ng Sinsot Avenue hanggang Gonzalo Javier Street at San Isidro Street, Rosarez number 7. Agad naman nagsagawa ng inspection at restoration works ang mga linemen upang maibalik ang supply ng kuryente. Ngunit wala pang ibinibigay na eksaktong oras kung kailan maibalik ang serbisyo dahil patuloy niyang dahil sa panahon, pinayuhan niya ang publiko na agad i-report ang anumang kahinalang insidente o sirang linya upang maiwasan ang aksidente habang nagpapatuloy ang restoration. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, kinumpirma ng Bangsamoro Science and High School na 84 na estudyante ang pumasa sa kanilang entrance examination para sa incoming grade 7 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Bangsamoro Science High School Campus Director Nasruddin Buisan, sa panayam ng DXMY ngayong umaga na inilabas na ang lista ng mga qualifiers sa official website, Facebook page upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga magulang at estudyante na makapag-desisyon kung itutuloy nila ang pag-aaral sa paaralan. Batay sa datos ng paaralan, umabot na sa 680 na aplikante mula sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Region ang kumuha ng entrance examination, ngunit 84 lamang ang nakapasa. Opo, ilalabas po namin ngayon sa aming website at sa aming Facebook at sa pamamagitan na rin po ng aming mga partners sa media tulad nyo po para po makapag-desisyon yung magulang at ang mga batang pumasa kung tutuloy ba o hindi. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. At sumunyo mga kasamang kalipunan ng ating balitaan ngayong umagang ito ng Biyernes, 15 sa buwan ng Mayo 2026. It's a Friday, Radyo Manebs. Kaya't susunod agad ang Suarez sa Kalusugan 2.0. Sa kala po natin mga kasamahan sa News Center, Radyoman Daisy Mangod, Radyoman Julie Mapalaw, sa Technical Department, Radyoman Danilo Malaran, sa Digital naman, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami nyo nakasama, Radyoman Ebsabang At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. Radyo mo nationwide.